Dadalo kaya ang 18 mga kongresista na pinangunahan ni dating Speaker Martin Romualdez sa Blue Ribbon Committee na inamin na ni Senator Ping Lacson ang nagbabalik na chairman ng komite na kanyang inimbitahan ito para sa mas malalim na investigasyon at madinig ang kailang panig tungkol diyan sa anomalya. And then kasama doon yung pagpapadala ng invitation through the office of the Speaker of the House of Representatives. Siya plus yung 17 congressmen mentioned by the Diskaya couple, including Congressman Eric Yap. Yan yung imbitahan namin through the Speaker. Well, regarding former Representative Zaldico, kasama. said he will send an invitation, but an option to attend via video conferencing is also being considered. Si Zaldico, we're extending our invitation kung online. pwede siyang mag-participate via Zoom. Hindi magiging valid yung kanyang testimony unless nandun siya sa premises ng embassy. If not, pwede naman siya mag-testify and then pwedeng after the testimony, pwede niya ipa-affirm yung nilalaman ng kanyang salaysay, yung kanyang testimony sa isang consul. A Senate committee also tackled in a technical working group the proposed Infrastructure Ayun, and Police Investigation yan Act, which was... Yan ang pagkakataon. Yung kay Zaldico na ngayon ay nasa abroad, ayaw aminin ng kanyang abogado kung saan abroad, tama lang po yun ang proseso. Kung siya ay may sinumpaang salaysay o kung anumang gusto niya sabihin, ay basta panindigan niya at iparating niya sa mga ating embassy, Consul General's Office, kung anuman na office ng gobyerno ng Pilipinas para maging legal ang mga dokumento na halimbawa ay sinumpaang salaysay. Pero kung wala, ay hindi rin magagamit yon. Although pinapayagan siya by Zoom. Sarap ng buhay. Sarap ng buhay nitong Zaldicong ito, ha? Pinapayagan siya na hindi personal na dumalo, by Zoom na lang. Pag hindi ka pa rin humarap, Zaldico, baka isipin talaga ng taong bayan guilty ka. Ay ikaw lang yung binigyan ng pagkakataon sa lahat ng mga inaakusahan sa graft in corruption dito sa bilyon-bilyon o trilyong nawala sa pera ng bayan. Ng pagkakataon by Zoom. Pag hindi ka pa nagpakita sa hearing na yan, sa ka man nandun, ay sobra na ang iyong pagtalikod at kawalan ng respeto sa Philippine law at mga otoridad na nag-iimbestiga. Pero siyempre, yung pong mga nandito sa Pilipinas, sana personal sila dumating. Romualdez at Eric Yap. By the way, si Eric Yap ng Mountain Province, o Mountain Province ba, o sa Benguet, siya po yung dating chairman ng Appropriation Committee na pagkatapos niya, ang pumalit nga ay si Zaldico. Napakaswerte nitong mga party list na ito. Parehong party list yan. Ak party list si Yap, tapos ako Bicol party list, itong si Zaldico. So binibigyan sila ng pagkakataon kasi alam ni Senator Lacson na maraming alam. Hindi pwedeng hindi nila alam ang mga insertion, ang kabuuan ng budget, noong mga nakaraang panahon sa ilalim ng kanilang liderato as chairman ng Committee on Appropriation dahil sa kanila dumadaan bago ma-aproban sa plenaryo, sa Kongreso at Senado ang proposed national budget every year ng panahon yan. So sana si Eric Yap ay humarap dahil siya itinuro din na may kinalaman doon sa controversial na ito, tumarap sa Blue Ribbon Committee. 18 sila kasama si dating speaker. Kaya, at maliban dyan na ating aabangan. Inamin na rin po ni Ping Lacson sa interview. Merong VIP witness. Wow. Very important person na witness. Aba, kakaiba yan. Pag VIP witness, hindi pangkaraniwang testigo ito. VIP, malaking tao ito. At sino kaya at ano ang sasabihin nito? Ayaw sabihin ni Ping Lacson kung sino. Abangan na lang natin sa Friday, November 14. Ang sabi niya, as of now, nag-confirm na darating. Pero anything can happen, alam naman natin.
1-2 oras o magdamag 24 hours nagbabago. Sana huwag umatras ang VIP witness. Kasi sabi ni Lacson, confirm na darating. Kung magbabago, ayun ang hindi natin kontrolado. Pero sana dumating. Sino itong VIP? Very important person na testigong ihaharap ni Lacson at kanyang inimbitahan. At sino-sino ang pwedeng madamay o idamay dito sa controversial na trillion flood control infrastructure anomaly scam dito sa ating bansa. Kaabang-abang, Kasi nga si Ping Lacson ay formal na makalawa na muling itinalaga ng plenaryo ng buong Senado bilang bagong chairman muli ng Blue Ribbon Committee. Titingnan natin kung magiging smooth ba ang hearing o guguluhin na naman ng mga, alam mo na, may mga opposition senator na singit yan. Pinipilit nilang magamit ang komite na malinis ang kailang pangalan, maghugas kamay, sabihin nating manakot sa testigo at kontrolin ang proseso. Mukhang hindi papayag na si Ping Lacson yan. Tinanggap niya ang malaking hamon kahit na siya nag-detail na sa posisyon yan, pero may kondisyong huwag siyang pigilan. Dapat malaman ng taong bayan ang katotohanan. In aid of legislation, gagawa ng batas na magkukontrol or mawawala sana sa lalong madaling panahon ng korupsyon, especially sa mga darating na mga proyekto. At higit sa lahat, panagutin ang kahit sino. Kasi sabi ni Senator Ping Lacson, may bagong pangalan ng mga politician ang mababanggit ng VIP witness. Wow! Sino kayang senador yan? Sino kayang congressman yan? Sino kayang local official? Yun ang politiko, di ba? At sino kaya na taga-executive department ang pwedeng madamay dati at kasalukuyan? Kasi alam naman natin, proponent ng project, politiko. Executive Department, DPWS ang nag-i-implement ng project through district engineer. Then contractor, private sector ang nakakakuha ng proyekto. Ayun po ang proseso. So kaabang-abang talaga. Kaya sana maganda ang panahon, sana maganda ang signal. Sa Friday na po yan. Wala silang session yan, maghapon siguro yan. Doon gagawin sa plenaryo mismo ng Senado. Kasi Monday to Wednesday lang naman nagagamit yan para mahaba ang oras at aabangan ito ng mga Pilipino. Ang pagbabalik ng investigasyon live na na-miss na dahil nga ho ilang linggo o buwan, pinatigil dahil nga ho nagkagulo sila dyan. Ngayon sana okay na. Abangan!